Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Unang Sabado ng buwan, muli nagsagawa tayo ng ating dawn procession kasama ang mga imahen ng mahal na Birhen ng Fatima at ng mahal na Birhen ng Loreto. Sa ating pagninilay para sa unang Sabadong ito ng buwan ng Agosto, babalikan ko ang narinig natin mula sa unang pagbasa mula sa aklat ng Levitico, sapagkat ito ay tumutukoy sa kung ano ang taon ng pagdiriwang natin ngayon. Di po ba alam nating lahat na ngayon ay Jubilee Year at isinasagawa ang Jubilee Year upang bigyan ng panahon ang mga tao na makapagpahinga upang ang mga bilanggo ay makalaya, upang ang mga pinapahirapan ay magkaroon ng kaginhawaan. Jubilee Year, taon ng Jubileo, taon ng pag-asa. Sa ating pagdiriwang ng Jubilee Year 2025, kasabay na ipinagdiriwang natin ang Golden Anniversary ng parokya. Nagkataon lang ba o biyaya? 50 taon na ang nakaraan nung ang parokyang ito ay itinatag. At 50 taon na rin ang nakaraan ng dalawa sa organisasyon natin sa parokya ay itinatag. Ang Daughters of Mary Immaculate at ang Knights of Columbus. 50 taon na rin sila ngayong taon na ito. So pwede nating sabihin sa taong 2025, ang dambana ni San Pablo ng Cruz ay nagkakaroon ng pagdiriwang na tinatawag na triple celebration. Foundation Anniversary ng parokya, Foundation Anniversary ng DMI, Foundation Anniversary ng KOC. Kasabay ng pagdiriwang ng buong simbahan ng Jubilee Year. Kung iisipin natin at pagninilayan nating mabuti itong mga pagdiriwang na ito kasabay ng buong simbahan, di ba ito'y napakalaking biyaya at pagpapala para sa atin? Idinagdag pa ang napakalaking karangalan na tinanggap ng ating dambana para kilalanin bilang isang minor basilica. Ang pagkilala ay nangyari sa taon ng Jubileo sa ika-50 taong anibersaryo ng pagkakatatag. Di ba isang napakalaking biyaya at pagpapala iyan mula sa Diyos? Sapagkat sa tuwing magdiriwang ng Jubilee Year ang simbahan, nag-uumapaw ang biyaya at pagpapala. Kaya salamat sa biyaya at pagpapalang ito para sa ating dambana. At ang biyaya at pagpapalang ito ay umaabot at dumarating patungo at palapit sa iyo. Amen. Sa inyo na bahagi at kasama sa dambanang ito at maging ang mga kapatid na nasa labas ng dambana. Sapagkat noong tayo ay kilalanin bilang minor basilica, ang buong sangka Kristyanuhan sa buong mundo ang
tatanggap ng nag-uumapaw na biyaya na iyan mula sa Diyos. At ang minor basilica na ito ay magiging instrumento ng Diyos upang patuloy na ibuhos ang kanyang biyaya at pagpapala. At ngayong unang Sabadong ito ng buwan, kasama ng ating inang si Maria, matapos ang ating prosesyon, tayo ngayon ay nagdiriwang ng banal na misa. Di ba iyan naman ang misyon ni Maria? Iyan naman ang gustong mangyari ni Maria. Kasama niya, tayo ay tutungo at lalapit kay Jesus na kanyang anak. Kaya sa inyong pagdadala sa imahen ng mahal na Birheng Maria, ito ay malinaw na kasama si Maria, tayo ay lalapit kay Jesus sa banal na Eucharistia upang magdiwang, magparangal at magpasalamat sa Diyos. Kasama ni Maria, tayo ay nagdiriwang bilang magkakapatid sa iisang Ama. Inilalapit at dinadala tayo ni Maria sa kanyang anak na si Jesus. Yan ang ibig sabihin ng tunay na debosyon kay Maria. Ilang araw pa lamang ang nakakaraan noong ang ating mahal na obispo, Bishop Roberto Santos, ay magpalabas ng kanyang pastoral letter tungkol sa tamang pagdedebosyon kay Maria. At magandang ito ay ating basahing mabuti, pagnilayan at pagdasalan. Sapagkat sa pastoral letter na ito, ang nais niyang ipaabot sa atin bilang kanyang nasasakupan sa Diocese ng Antipolo ay ang katotohanan na hindi dapat matitigil at matutuon ang ating pansin sa imahen o larawan lamang. Hindi dapat magiging daan ng pagkakawatak-watak ang imahen o larawan ng mahal na Birheng Maria. Iisang ina ang ating kinikilala at pinaparangalan, magkakaiba nga lamang siya ng titulo ng katawagan, pero iisang Maria pa rin ang ating kinikilala. Kaya dito sa ating dambana, huwag nating hayaan ng ating buong atensyon, ang ating buong isip at ang ating pagdedebosyon kay Maria ay tumigil lamang sa Kanya. Hindi iyon ang tunay na pagdedebosyon. Dinadala, inilalapit tayo ni Maria kay Jesus. Si Jesus na prinsipe ng kapayapaan, na walang ibang ninanais kung hindi pag-isahin ang lahat patungo sa Ama. Kaya ipanalangin natin mga kapatid ang bawat isa, lalo na ang mga nagsasabing deboto kami ng mahal na Birheng Maria. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa kanila, sa ating lahat,
ang tunay na diwa at halimbawa ng ating inang si Maria. Kababaang loob, kalinisan, pagsunod sa kalooban ng Ama. Amen.